Sa kabilang banda, si Sebastian. Nag-click off ako sa email, at nag-log off sa aking laptop. Kinuha ko ang aking telepono, nagtitingin ng mga bagong mensahe mula sa aking mga kliyente, o anumang may kaugnayan sa mafia. Bumukas ang pinto, at tumangala ako. Pumasok si Adam na mukhang pagod na pagod. Sumandal siya sa upuan, sa harap ng desk ko. "What's up?" tanong niya. "The roof," sagot ko, na ikinalaki ng mata niya. "Any pending work for the mafia?" tanong niya, at umiling ako ng no. "We complete everything and now we are free," sabi ko sa kanya, at nakahinga siya ng maluwag. Thanks God. Isang buong buwan na ang nakalipas, mula noong deal marriage, at kadalasan ay nandito ako, nakikipag-usap sa isang problema sa aming mafia. Ang aking katawan ay pagod sa lahat ng mga away at walang tulog na gabi. Kinailangan kong makabuo ng mga bagong diskarte sa pag-atake. May kumatok bago bumukas ang pinto at pumasok si Carter, may inabot na papel kay Adam. "What's that?" tanong ko. "Isang restriction para sa aking credit card." Sagot niya, at naintindihan ko naman agad ang ibig niyang sabihin. Malaki ang ginagastos ni Alicia kaya nabaliw si Adam. "Speaking of credit card, bakit hindi ako nakakuha ng update mula sa bangko? Gaano karaming pera ang ginamit niya?" "Carter, may update ba para sa akin?" tanong ko at umiling siya ng no. "Katulad din noong nakaraang buwan," sagot niya. "Kaya hindi siya gumastos ng pera." "Okay, uuwi na ako," sabi ko saka ako tumayo. "See you." Naglakad na ako palabas papunta sa kotse ko. Wala akong pakialam na maiwang naka-unlock ang opisina ko, dahil alam kong i-lock ito ni Carter o Adam bago sila umalis. Bawat isa sa kanila ay may ekstrang susi para sa aking opisina. Umupo ako at hinatid ako ng driver pauwi. Pumasok ako sa loob, at napunta ang mga mata ko kay Thalia, na abala sa pagluluto. "Good afternoon," bati ko sa kanya, kaya nakuha ko ang atensyon niya. "Good afternoon Sebastian," bati niya sa akin, bago bumalik sa trabaho. Lumingalinga ako sa paligid, para hanapin kung nasaan si Katrina. Kadalasan ay kasama niya si Thalia, ngunit ngayon ay wala siya rito. Ilang gabi, nadatnan ko siya malapit sa pool na nagbabasa ng libro, and I couldn't go swimming, since I didn't want her to see me, letting off some steam. "May hinahanap ka?" tanong ni Thalia, at napatingin ako sa kanya. "Nasaan siya?" tanong ko agad. "Wala siya sa bahay," maikling sagot niya. "Oh, kaya ngayon ang araw na sa wakas, ay nagpa siyang mag-shopping." Tahimik akong tumalikod para umalis, nang dumapo ang mga mata ko sa credit card ko sa dining table. Ito ay sa parehong lugar. Anong ginagawa niyan dito? Naguguluhang tanong ko. "Kanina pa yan, simula nang ihampas mo sa mesa," sagot ni Thalia. "Bakit? Bakit hindi niya ito dinala?" itinanong ko. Nagsalubong ang kilay niya, bakit niya ito dadalhin? Para gumastos ng pera at mamili ng marami. Iminungkahi ko ang dalawang dahilan. Bumuntong hininga siya, "Okay, tama na. Kailangan nating mag-usap." Pinatay niya ang kalan, bago ibigay sa akin ang buong atensyon. Maaaring siya ang katulong dito, pero palagi ko siyang tinatrato na parang pamilya. Sa tuwing sasabihin niya sa akin ang tungkol sa isang bagay, I never minded, kasi halos every time tama siya. "Bakit sa tingin mo, pera mo ang hinahabol niya?" tanong niya. "Kasi kilala ko ang tatay niya, at he's a greedy man." "Sa tingin mo ba, gold digger siya, na nandito siya para sa pera mo, at sa bahay mo?" pagtatanong niya, at tumango naman ako. "I think so," sabi ko. "Well, nagkakamali ka," sabi niya, na ikinakunot ng noo ko. Isang buwan akong kasama niya, and this sweet girl is everything, maliban sa isang gold digger. Proud niyang sabi. "Paano kung charade lang ang lahat ng ito?" giit ko. Tinawid niya ang kanyang braso sa kanyang dibdib. Tumutulong ba ang isang gold digger sa kanilang kasambahay sa kusina, dahil naiinip siya? Bumibili ba siya ng $100 na isda, para punuin ang isang walang laman na pond na ginawa ng kanyang driver, gamit ang kanyang sariling pera? Tumutulong ba siya kapag nagluluto ng hapunan, at naghuhugas ng pinggan tuwing gabi? Humihiling ba siya na samahan siya sa anumang pagkain, dahil ayaw niyang kumain ng mag-isa? Nagpasalamat ba siya sa tuwing nagpapasalamat siya o humihingi ng tawad sa tuwing nararamdaman niyang mali siya? Ano ang ginawa niya? Bumili siya ng mga isda para sa backyard pond, ulit ko at tumango siya. Gamit ang sarili niyang pera. Dagdag niya. Nasaan siya ngayon? Maingat kong tanong. Isang buong buwan na siyang nagwo-work from home. Ngayon ang unang araw na pagbalik niya sa kanyang opisina. Dagdag ni Thalia.
May opisina siya. Kailan siya babalik? Natagpuan ko ang aking sarili na nagtatanong. Hindi ko alam. Kaninang umaga sinabi niya sa akin na baka malate siya, sagot ni Thalia. So, this whole time nagkamali ako sa kanya. Lumipat din siya sa kwarto mo, sabi ni Thalia, napalingon ako sa kanya. Kailan? 3 linggo na ang nakalipas. Nagulat ako dun. Sa kwarto ko nga ako natulog, bakit hindi ko napansin na wala siya sa tabi ko sa kama? May gagawin pa ako, babalik ako. Kumatok ako sa pinto, naghihintay na may magbukas. Sa ngayon, nasa tapat kami ng bahay ni Leo, nina Carter at Adam. Paglabas ko ng bahay, tinawagan ko si Carter, at sinabing hanapin ang address ni Leo. Siya lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Si Carter ay muling nag-research upang malaman ang tungkol sa kanyang opisina, at nagulat ako nang malaman kung halos kasing yaman niya ako. Hindi niya gusto o kailangan ng pera. Bumukas ang pinto at isang babae, may hawak na isang baby, ang nakatayo doon na nakatingin sa amin na nababahala. Sino ba naman ang hindi? 3 suited men na mukhang nakakatakot na kumakatok sa iyong pinto. Yes. Hi, nandito kami para kausapin si Leo, sabi ko, at tumango naman siya. Leo, tawag niya, lumayo sa pinto. Pumasok na kami, at dinala niya kami sa sala. Umupo kami, hinihintay si Leo. Yes honey, napatigil siya nang dumapo ang mga mata niya sa amin. Lumapit si Leo sa asawa at ipinatong ang kamay sa ibabang likod nito. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata, habang nakatayo siya sa tabi ng kanyang pamilya. Sebastian, binigyan niya ako ng pagkilala ng tango. I guess hindi alam ng asawa niya kung sino kami, habang nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang pangalan ko. Wala siya sa wedding office, kaya hindi niya ako nakita, pero sigurado akong narinig niya ang tungkol sa akin. May gusto ba kayong inumin? Tanong ni Mrs. sa amin. No, mabilis lang kami. Magalang na itinanggi ito ni Adam. How can I help you? Maingat na tanong ni Leo. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit ka pumunta sa akin, para pakasalan ang sister mo, straightforward kung sabi. Parehong nagkatinginan ang asawa at si Leo. Okay, I'll be right back. Nagdahilan siya saglit. Ang baby ay nagsimulang gumawa ng ilang mga ingay, at ang asawa ay ngumiti sa kanya. Here, sabi ni Leo habang naglalakad papunta sa sala. Inabot niya kay Carter ang isang file, at binuksan iyon ni Carter. Ito ay isang testamento, naguguluhang sabi ni Carter. Oo, basahin mo ang huling paragraph, sabi ni Leo at ginawa ni Carter. Habang binabasa ng kanyang mga mata ang mga linya, pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. That makes no sense, she's alive, sabi ni Carter na nakatingin kay Leo. Tumango si Leo. Ideya ni Jason na pakasalan siya, at patayin para sa kanyang ari-arian. Ang file na ito ay naipadala ng hindi sinasadya sa aming opisina, at buti na lang nahawakan ko ito bago ang arranged marriage. Ano? Kinuha ko ang file mula kay Carter, at binasa ang kabuuan. Kung naiintindihan ko ng malinaw, ang lalaking Jason ay nagplano na ng lahat ng papel na ito para sa pagkamatay ni Katrina. Hindi maipaliwanag na kamatayan. Noong nalaman ko ito, nag-research ako sa kanya, at sinubukan kong humanap ng solusyon na makakapagligtas sa kapatid ko. Doon ko nalaman ang kontrata mo sa papa namin. Ikaw ang huling solusyon, at pasensya na sa pananakot sa'yo sa araw na iyon. Humingi ng tawad si Leo. Alam ba niya ang tungkol doon? Tanong ko, at umiling siya ng no. Ayokong sabihin sa kanya dahil alam kong magugulat siya, at ang pakikipag-usap sa aming mga magulang ay walang kabuluhan, dahil gusto nila ang kasal na ito sa anumang gastos, paliwanag ni Leo. Ngayon pakiramdam ko isa akong asshole. Sa simula, akala ko nandito siya para sa pera ko. Hindi ko na malaya na tulad ko ay stuck na pala siya sa wedding contract na ito. Hindi ko na siya pinadali, sa halip, kailangan niyang harapin ang malamig kong sarili. Salamat sa pagsasabi ng totoo, sabi ko at tumango naman siya. May nangyari ba? Curious na tanong ni Leo. I thought she married me for my money, kaya hindi ako pala kaibigan, totoo kong sabi. Pareho silang nakasimangot. She told us that you were nice, napaatras ang asawa. Bakit niya sasabihin iyon? Aalis na kami, sabi ko habang tumatayo. Ganoon din ang ginawa nina Adam at Carter. Naglakad na kami papunta sa front door. Wait. Lumingon kami sa asawa. Pwede ba kaming pumunta para makita siya? Tanong niya na ikinasalubong ko ng kilay. I wasn't that bad. Oo, pwede, sagot ko.
Tinanong ka lang niya kasi one time I went to drop Katrina, at hindi ako pinapasok ng mga guards mo, dagdag ni Leo, sa likod niya. Iyon ay dahil hindi nila siya kilala, at dahil hindi ko sila pinayagan na papasukin siya. Kakausapin ko ang mga guard. I assure you, you will not have this problem again, wika ko at tumango naman sila. Naglakad na kami papunta sa sasakyan namin. What's now? Tanong ni Adam, habang nagmamaneho si Carter. I'll have to apologize to her, sabi ko, at tumango naman sila. Once again, nakauwi na ako. Pumasok ako sa kwarto ko, naligo at nagsuot ng sweatpants at white shirt. Lumabas ako ng kwarto at bumaba. Gusto kong makita ang mga isda na nakuha niya. Tinahak ko ang daan papunta sa guest house. Kumatok ako sa pinto, at binuksan ito ni Alfred. Binati niya ako at binati ko siya pabalik. Sinabi ko sa kanya na gusto kong makita ang isda, at sumama siya sa akin sa pond. Mukhang makulay at buhay na buhay ngayon. Iyan ay maganda, sumang-ayon ako. Dapat mong makita ang drawing na ginawa niya, it looks exactly like this, dagdag ni Alfred, kaya napatingin ako sa kanya. Nag-paint siya, tanong ko, wala akong alam sa kanya. Oo, nasa kwarto niya ang mga drawing niya. Dapat mong hilingin sa kanya na ipakita sa iyo isang araw. Sagot niya. Lumingaling ako sa paligid ng ilang minuto, bago ako nagdahilan at naglakad pabalik sa loob ng main house. Thalia, pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. Mas kilala siya ni Thalia kaysa sa akin, siguro kailangan kong magtanong sa kanya. Awkwardly akong nakatayo sa may counter na nakatingin sa ginagawa niya. Tsaka sasamahan tayo ni Carter at Adam sa hapunan, pagpapaalam ko sa kanya. Okay, gagawa ako ng bagay na gusto nyo. Sabi niya at tumango naman ako. Thalia, saan ang kwarto niya? Tanong ko sa wakas, lumingon siya sa akin. Nasa pangalawang master bedroom siya. Sagot niya, at tumango naman ako. Nang bumalik na siya sa trabaho, umakyat na ako sa kwarto niya. Alam kong hindi ako dapat pumasok sa kwarto ng kung sino-sino nang hindi nagtatanong, pero gusto ko lang itong makita. Binuksan ko ang pinto at pumasok na ako. Dumapo ang mga mata ko sa desk niya sa may dingding. Damn, she really went on and decorated this area. Ang kanyang pen, koleksyon ng mga marker ay medyo kaakit-akit. Ang koordinasyon ng kulay, ang organisasyon at ang paglilinis ay nasa punto. Naglakad ako palapit at kinuha ko ang ilan sa mga painting niya. Iginuhit at ipininta niya ang pond area, ang pool area sa gabi, at ilan pang mga larawan tulad ng mga bulaklak, landscape. Sa tuwing nakikita ko siya malapit sa pool, nagdodrawing siya at nagpinta ng pool area. Maya-maya ay lumabas na ako ng kwarto niya at bumaba. Nakabalik na sina Adam at Carter, at pareho silang nagtatawanan at nag-uusap ni Thalia. Inabot niya sa akin ang kape ko, at nagpasalamat ako. Tumawag siya, mga 9 PM darating siya dito, pagpapaalam sa akin ni Thalia, at tumango naman ako. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.